Nig ang programang hatid ay patnubay, gabay. Welcome to the game show, For Heaven's Sake. Our first contestant is Frank Jones. Hi, Bob. Our second contestant is the Prince of Darkness himself, Satan. Hello, Bob. Okay, question number one. Frank, do you consider yourself a good person? I'm not perfect, but I think I'm pretty good. And Satan? Well, I'm not perfect, but I think I'm pretty good. That's my answer. You can't. Can he do that? Judges? Okay, we're tied. Question number two. Satan, have you read the Bible? Many times, Bob. And Frank? I saw someone hold up a sign that said John 3:16, and I looked it up. Judges? That counts, and we're still tied. Here's the final question. Satan, have you put your faith and trust in Jesus Christ? Bob, I don't think I need to do that. Well, Frank, so far there's been no difference between your answers and Satan's. So, have you put your faith and trust in Jesus Christ? Another message from Lifeline Productions, the comic strip of radio at lifelinepro.com. 1116 DXAS, your community radio. Kasama sa araw-araw, kakwentuhan ka agapay, kaibigan ka barangay. Ito ang radyo mo. 1116 DXAS, your community radio. 1116 DXAS, your community radio. This is your community radio. 1116 DXAS, communicating Christ in our world. Ang tamang oras, ganap ng 6:00 ng umaga sa buong Pilipinas. May harding mapananalanginan, doon si Jesus naghihintay. O kainam ng panalangin ng hardin, doon kay gandang manalangin. Tayong natulog sa luklukan ng Diyos sa hardin ng pananalangin. O kay sarap ng lumapit. Magandang umaga po sa ating lahat, mga mahal kong ka-HNP. Isang panibagong umaga na naman na puno ng pag-asa at biyaya mula sa ating Panginoon. Kahit medyo maulan ang ating panahon ngayon dito sa siyudad ng Zamboanga o sa iba pang panig ng lugar dito sa Mindanao, siguro umuulan din, o sa inyong lugar, saan ka man naroroon ngayon. Yung iba siguro ay nasa biyahe na, maagang umalis para pumasok sa trabaho pero nata-traffic ng konti. O habang nasa traffic ka, samahan niyo muna po ako. At sa mga magulang natin na maagang bumangon, kala nila ay mayroong pasok. Dito sa aming syudad ay suspendido ang klase ng mga bata. Tuloy-tuloy lamang tayo. Siguro yung iba ay nagtitimpla na ng unang baso ng kape. Ano? Kasi parang sa buong maghapon, nakakailang baso ba tayo ng kape? O kaya naghahanda na kayo, tahimik, no, sa trabaho. Welcome po dito sa ating oras ng pagninilay at pananalangin sa hardin ng panalangin. Huminga ka muna ng malalim, ka-HNP. Bitiwan muna yung mga alalahanin mo sa buhay. Hanggang ngayon, dala-dala pa natin. Medyo hindi mo mabitaw-bitawan, ano? Sa sobrang bigat na, hindi mo alam kung paano dadalhin. Siguro ngayon, palayain mo muna yung sarili mo. At syempre, lagi mong tandaan, every gising
is a blessing. Ang ating tema ngayong umaga ay patungkol sa the discipline of quiet time. The discipline of quiet time. At ang ating gabay na teksto sa scripture para sa umaga pong ito, sa ating day 17 ng ating serye, ay matatagpuan po sa Lucas Kapitulo 5, talatang 16. Lucas Kapitulo 5, talatang 16. Well, napakaikling talata lamang nito, pero alam nyo, napakalalim po ng ibig sabihin. No? Merong mensahe sa atin ng Panginoon mula sa talata pong ito. Basahin po natin Lucas Kapitulo 15, versikulo 16. Ngunit madalas na pumupunta si Jesus sa mga tahimik na lugar upang manalangin. Sa English Standard Version, but he would withdraw to desolate places and pray. Mga ka-HNP, para mas maintindihan po natin ang lalim ng talatang ito, magandang tingnan natin yung kasaysayan o yung mga nangyayari sa panahong ito. No? So, sa Lucas chapter 5, mapapansin po ninyo, kasalukuyan na pong nasa peak o rurok ng kanyang earthly ministry si Jesus. Kakagaling lang niya sa pagpapagaling ng isang taong may ketong at napakaraming may sakit nung panahon na yan. No? Well, sinasabi pa sa naunang talata, sa verse 1 pa lang, sabi doon, lalo pang kumalat ang balita tungkol sa kanya at dumaragsa ang libu-libong tao para makinig at mapagaling ng ating Panginoon. Well, isipin ninyo, si Jesus ay hindi naman siya public figure na mayroong kasamang PA o assistant o mga escort, di ba, para harangan ang crowd. Wala siyang ganun eh. Siksikan ng mga tao, talagang nag-uunahan na siya ay malapitan, mapakinggan at mapagaling sila, no, sa iba't ibang karamdaman. Bawat isa sa kanila may demand, no, sa kanyang oras, lakas at compassion ng ating Panginoon, di ba? Nakikita kasi nila yon simpleng tao lamang si Jesus. Well, hindi siya katulad ng mga kilalang tao sa panahon natin ngayon, ano. Pagka lumabas may kasama, may mga assistant, may mga bodyguard, no. Hindi siya ganoon no? Simpleng tao lamang siya, pero mapapansin niyo nung panahong ito ay napakaraming tao ang lumalapit sa kanya at siguro kung sa modernong panahon na ngayon nangyayari ito, baka sinabi na natin na grabe ang trabaho nitong taong ito, burnout na o kaya ay overworked na, sobrang dami ng tao, no? Pero ang tanong, anong ginawa ni Jesus, no, sa ganitong kalagayan? Well, ang salitang ginamit sa orihinal na Griego sa talatang ito ay nagpapahiwatig ng patuloy o paulit-ulit na gawa o habitual action. No? Hindi po ito yung isang beses lang niya ginawa. Hindi lang ito yung ngayon lang niya ginawa, no, sa ating binasang talata dahil napagod siya o pumunta muna siya doon sa tahimik na lugar at nanalangin. Hindi po iyon ang ipinapahiwatig ng verse, kundi sinasabi po sa atin na ito ay disiplina o naging disiplina at gawi niya, no, ang lumayo sa ingay
para makapiling ang Ama. So, ito na talaga yung kanyang buhay. Hindi lang ito yung dahil nakaramdam siya ng pagod, pumunta siya sa isang lugar at nanalangin. Hindi po ganon. Ang ibig sabihin lamang nito ay laging ginagawa ito ng ating Panginoong Hesus. Now, ang tanong, ano naman ang ibig sabihin nito para sa ating mga kababayan ngayon? No? Well, tayo kasing mga Pilipino, di po ba? Kilala po tayo sa pagiging hardworking at hustler, no? Mula umaga hanggang gabi. Siguro nakatutok tayo sa ating mga trabaho o kaya naman sa negosyo. Halos hindi ka na nagpapahinga, paggising mo pa lang, mga papeles ng hawak mo. Hanggang gabi na yan. No? Tapos sa pamilya, dyan tayo nakafocus. Talagang nauubos yung ating lakas at oras sa mga gawaing ito. Dagdag mo pa ang hindi matapos-tapos na notifications, no, sa ating mga phone. May mga email or ano pa man yung tinitignan mo, social media scrolls, at syempre yung maingay na paligid. Hindi mo maiiwasan. Minsan, ipinagmamalaki pa nga natin yan di ba? Sinasabi natin, napaka-busy ko ngayon. O di ba? Ganun ang ating minsan ay pangangatwiran, na para bang pakiramdam natin kapag wala tayong ginagawa, wala tayong productivity. Di ba? Nakaangkla palagi yung ating lakas doon sa ating ginagawa. O kaya ministeryo na para bang iniisip mo, pag wala kang ginagawa, wala kang ministeryo na inaasikaso, manghihina ka na. Di ka magiging productive. Pero alam niyo po, tingnan natin yung halimbawa ng ating Panginoong Hesus. Number 1, ang quiet time para kay Hesus, sa ating Panginoon, ay hindi po pagtakas, kundi recharging. Para sa Panginoon, yung sandaling oras ng pananahimik at kasama ang ating Ama sa langit, hindi po yan, yung para bang nagre-relax ka lang, o tatamad-tamad ka sa gawain. Hindi po. Si Jesus ay hindi po lumalayo dahil ayaw niya sa tao. Lumalayo siya para magkaroon ng lakas na maglingkod muli. Okay? So, yun ho yung importante sa Panginoon. Kailangan niyang muling ma-recharge. Kaya nagpapasalamat po kami sa Panginoon din dahil kahit pa paano nabigyan po ang ating mga kasama, kamanggagawa natin dito sa FEBC na magkaroon din ng ilang araw na kami ay nakapagpahinga. Nakinig sa mga salita at pangungusap ng Panginoon, nagkaroon ng panahon na manalangin, at mag-enjoy sa lahat ng mga oras na kami magkakasama. So, quiet time, hindi yan pagtakas, kundi yan ay recharging. Number 2, nakita natin kay Jesus, prioridad niya. Hindi tirang oras lang. Kung ang anak ng Diyos na walang kasalanan ay kailangang manalangin at mag-quiet time, gaano pa kaya tayong mga tao lang? Di po ba? Naisip niyo po ba yun? Si Jesus nga kailangan niyang sadyain talaga, maging intentional siya at talagang maging gawi na niya o talagang regular niyang ginagawa. Ang manalangin, magkaroon ng tahimik na oras kasama ang ating Ama sa langit. Kung siya nga ganun, tayo pa kaya? Sino ba tayo? Mas malakas pa ba tayo sa Kanya? Di ba? So, prioridad, hindi po tirang oras ang hinahanap ng Panginoon. Number 3, intentional distance. Intentional distance. Kailangan mong kumuha ng distance mula sa ingay ng mundo para marinig mo ang bulong ng Diyos sa iyong puso. Now, naalala ko yung kwento ng isang may-ari ng karinderya, si Mang Cardo. Si Mang Cardo, kilala siya sa napakasarap niyang pares at bulalo. At dahil sa sarap, dinarayo siya ng mga customer mula umaga hanggang madaling araw. Grabe ang tagal ng kanyang pagsiservisyo. Dahil sa dami ng customer, hindi na pinapatay ni Mang Cardo yung apoy sa ilalim ng malaking kawa. Sabi niya, sayang ang oras, sayang ang kita. So, dire-diretso ang pagpapakulo mula Lunes hanggang Linggo.
Isang araw, sa gitna ng lunch rush, habang nakapila ang napakaraming tao, bigla pong gumawa ng malakas na ingay ang kawa at lumabas ang lamat sa ilalim po nito. Sa sobrang init at kawalan ng pahinga, nasira ang lumang bakal at natapon ang lahat ng sabaw. Naubos ang paninda, nasunog ang kalan, at kinailangan niyang isara ang karinderya ng 3 linggo para mag-repair. Well, na-realize ni Mang Cardo, kung hindi mo bibigyan ng pahinga ang bagay na ginagamit mo, ang pagkasira nito ang magpipilit sa iyo na huminto. Sa lumang tipan nga, mapapansin nyo, yung lupa pinagpapahinga ng Diyos eh. Gaano pa kaya yung gamit natin, lalo na yung katawan natin na nagmula din sa lupa, di po ba? Hindi naman mawawala yung gawain na yan. Hindi mawawala yung ministeryo na yan na binigay ng Diyos kung ikaw ay magpapahinga, di po ba? Mga ka-HNP, ganyan din ang ating buhay at kaluluwa. Kapag dire-diretso tayo sa hustle, puro labas ng lakas, puro serbisyo sa iba, pero wala tayong quiet time sa paanan ng Diyos, darating po ang araw na magkakaroon din tayo ng lamat. Magiging mainitin ang ulo natin sa pamilya. Mauubos ang natitira nating pasensya kung meron man. At manghihina po ang ating spirito. Now, ang aking challenge sa inyo ngayong araw na ito, pumili po tayo ng mas magandang desisyon dito. Number 1, sadyain mo ang quiet time ngayong araw na. Huwag mong hintayin na magkaroon ka pa ng bakanteng oras kasi hindi na yan darating. Mag-set ka ng 10 to 15 minutes. Okay? So doon magsisimula yan. Pag nasanay ka na sa 10 to 15 minutes, darating ang panahon, parang kulang na 15 minuto, dagdagan ko na, gawin kong 30 minutos na. So hanggang maging 1 oras o ilang oras. No? Ikaw, depende sa'yo kung ano yung iyong nakikita na bakanteng oras. No? Basta bakanteng oras. Number 2, ilayo mo yung panggulo. No? Ano ba yung panggulo? Baka yung phone mo, i-silent mode mo na o iwanan mo muna sa kabilang kwarto. Hindi ko nga iminumungkahi na gamitin mo cellphone mo para sa Bible meditation. Kasi kung minsan pag cellphone, marami pang mga ibang app na nakaka-istorbo din. So gumamit ka ng printed Bible. Pwede ba yun? Yung cellphone, huwag mo munang hawakan. Number 3, ay pumasok ka sa yung tinatawag na ilang na lugar, yung desolate na lugar, tahimik. Pwedeng sa sulok yan ng iyong kwarto o sa balkonahe ng bahay bago magising ang mga bata o kahit sa loob nga ng kotse, pwedeng gawin habang nakapark. Ikaw ay makipag-usap sa Panginoon. Nandyan lang yan, yung lugar na tahimik, no? Sa bahay mo, sa trabaho o saan ka man. Number 4, makinig ka naman sa Diyos. Makinig ka sa Diyos. Makinig sa Diyos, magbasa ng isang kabanata sa Biblia at magdasal ka mula sa iyong puso. So yung 4 na yan, kapag nagawa po natin, sadyain mo ang quiet time ngayong araw, ilayo natin ang panggulo sa ating buhay, pumasok tayo sa isang lugar na tahimik, makinig sa Diyos. Pag nagawa natin ang regular yan, no? Hindi yung kung minsan kung naisip mo lang na gawin. Hindi po. Kung tutularan natin si Jesus na maging disiplinado sa gawain ito ng quiet time, naku, lalong lalalim yung ating pakikipagrelasyon sa ating Diyos. Muli, ito po ang inyong hardinero, Pastor Emma Aquino, na nagpapaalala sa hardin ng panalangin, ang bawat luhang itinatanim ay aanihin bilang kagalakan. Sa simula pa lang, hindi ako karapat-dapat, pero pinili mo akong pagtiwalaan. O Diyos, sa mga gawain mo ako'y ginamit. Sa paglilingkod ko, katapatan mo'y nakita.
Sa pagmamahal mo, ako'y tinubos sa biyaya mo. Ako'y tinawag sa pag-ibig mo. Ako'y tinanggap at patuloy akong maglilingkod sa'yo. Pinagkatiwalaan mo, O Diyos, sa kabila ng aking mga kahinaan. Ginamit mo ako upang magpatotoo ng iyong kapangyarihan at biyaya. Sa hirap at ginhawa, ikaw ang sandigan sa mga pagsubok. Ikaw ang lakas sa mga laban. Ikaw ang tagumpay sa mga pangarap. Ikaw ang gabay. Ikaw ang aking Panginoon. Kahit saan ako ay iyong dalhin, ikaw lang ang susundin hanggang sa huli. Sa pagmamahal mo, ako'y tinubos sa biyaya mo. Ako'y tinawag sa pag-ibig mo. Ako'y tinanggap at patuloy akong maglilingkod. Sa pagmamahal mo, ikaw ang sandigan sa mga pagsubok. Ikaw ang lakas sa mga laban. Ikaw ang tagumpay sa mga pangarap. Ikaw ang gabay. Ikaw ang simula ngayon at wakas ng buhay ko. Ikaw at ikaw lang, O Diyos, ako ay sa'yo. Ang pagsasama ng pamilya sa tulong ng ating pinagbuklod na pagdulog sa ating mapagkalingang Diyos. Sama-sama po tayong manalangin, lalo na para sa ating mga pamilyang Pilipino na napakaraming pinagdaraanan po ngayon. Halina't tayo ay lumapit sa ating Diyos, manalangin po tayo. Panginoon naming Diyos, mapagpalang Ama na nasa langit, maraming salamat po sa paalala mo sa amin ngayong umaga. Patawarin po kami sa mga pagkakataong mas inuuna namin ang ingay at abala ng mundo, kabisihan namin sa mga ginagawa kaysa sa aming relasyon sa iyo. Ngayong araw po, itinataas po namin sa iyo ang bawat pamilyang Pilipino. Kilala niyo po ang mga pagsubok na pinakaharap ng aming mga tahanan ngayon. May mga pamilyang nahihirapan po sa pinansyal na pangangailangan. May mga mag-asawang may lamat ang komunikasyon at kanilang relasyon. At yung mga magulang na napapagod na rin sa pagpapalaki ng mga anak sa gitna po ng modernong impluensya, lalo na ng social media. Ipinapanalangin po namin ngayon ang kapayapaan at katahimikan po sa bawat tahanan. Turuan niyo po nawa ang bawat ama, ang ina at anak na matutong lumapit sa iyo sa quiet time. Makita po namin yung halimbawang iniwan mo sa amin, Panginoong Hesus,
at talagang pahalagahan po namin higit sa lahat ng anumang gawain ang makipagtagpo sa iyo. Makausap kayo, marinig namin ang iyong pangungusap sa pamamagitan ng iyong salita sa banal na kasulatan. Nawa po'y ang aming mga pamilya ay maging nakatutok sa iyo. Ikaw ay aming mamahalin upang magkaroon din po kami ng lakas na magmahalan at magpatawad sa isa't isa. At sa iyong kalooban, kami po'y gamitin mo sa mga taong nangangailangan ng iyong biyaya, kung ito man ay sa pamamagitan ng kalakasan o kaya naman sa kagalingan sa kanilang mga karamdaman. Ikaw lamang ang Diyos na makapangyarihan at kumikilos at gumagawa ng mga bagay na imposible. Kaya ngayong umaga, inilalapit ko sa iyo iba't ibang pangangailangan, Panginoon, ng aming mga tagapakinig, mga mahal naming pamilya at mga ka-HNP namin. Itinataas ko si Ate Baby sa kanyang pananakit ng tuhod. Ikaw pa rin ang Diyos na inaasahan at magpapagaling sa kanya. Kasama na rin yung mga apo niya, si Anwil at si Margot, sa kanilang karamdaman. Ikaw pa rin ang Diyos na aming dakilang manggagamot. Ipuin niyo po sila sa mga oras na ito. Kasama po sa aking pinapanalangin ang Avino, Saldea, Desposado at Ruiz family. Salamat, Panginoon, sa pangangalaga niyo po sa mga pamilyang ito. Pagpalain niyo po sila. At doon din sa naging kalaban sa kaso ng Avino family nila, Ate Glenn, dalangin naming makakilala siya sa Panginoon, makatagpo kanya at huminto na siya sa paggawa ng masama. Dalangin din po namin yung gawain po ninyo sa Zion Christian Fellowship. Ikaw ang Diyos sa buhay ni Pastor June Estabilio, kay Pastor Benz Manansala, kasama na rin sina Rosita Par, si Beling Liana, si Daph Luis, si Mila Onofre Camantigue, Maria Len Toledo, si Dolly Vicente, Shinalyn Ortilano. Kasama na si Norisa Garcia. Tinataas ko po sa iyo kanilang mga buhay. Pagpalain niyo po. Si Leonie Lopez, kasama ng buong pamilya, tinataas ko rin po. At maging si Nanay Tideng Mangundayaw, ikaw ang Diyos sa kanilang buhay. Pagpapala mo ay kanilang patuloy na maranasan. Si Nanay Isabel Bugilon, pinapanalangin ko pong ipagkaloob niyo ang sapat na lakas kay Tonton at kay Rachel na magkaroon ng kanilang panibagong supling. Panginoon, ikaw ang Diyos sa kanilang buhay. Kay Ate Beth Miranda at sa kanyang mga anak, si Abigail, pagpalain niyo po. Si Myrin Beltran, patuloy niyo po siyang palalakasin, Panginoon, kasama ng kanyang pamilya. At favor sa kanyang pamangkin na makapagbiyahe na po, mabigyan ng sapat na mga dokumento sa patungong Italy. Ikaw rin po ang Diyos sa buhay ni Elvis Santos at sa kanyang pamilya, Panginoon, pagpalain niyo po sila. Kasama na rin si Kuya Boy at si Ate Feli, si Kuya Jerry, si Mercy, pagpalain niyo po kanilang buhay, si Glenda, si Mark, si Paul, at si Merari Lay, Lord ng Spiritu family. At ang De La Cruz family, si Ate Gloria, kanyang mga anak, si Gilbert, si Gary, si Gail, si Gladys. Kasama na rin si Grace. Pagpalain niyo po sila ngayong umaga. Maranasan po nila ang biyaya mo, Panginoon. At sa iba't ibang pangangailangang meron ng aming mga kasama ngayon, ang Arieta family, si Raincy, pagpalain niyo po, si Kuya Ador Malapitan at iba pang mga kasama natin sa umaga po ito. Ikaw ang Diyos sa kanilang buhay. Iunat mo po ang iyong mapagpalang kamay sa kanila. Pagpalain niyo po sila. At muli naming ibinabalik sa iyo ang pinakamataas na papuri at pasasalamat na tanging ikaw ang karapat-dapat bigyan, Panginoon. Sa pangalan po ng aming Panginoong Jesus, ito po ang aming dalangin. Amen. Kagalakan ko po ang maging lingkod ng Diyos sa inyong buhay dito pa rin sa Himpilang 1116 DXAS, your community radio.
Isa lamang po kami sa mga himpilan ng FEBC Philippines, kasapi ng kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Kung nangangailangan po kayo ng panalangin at pagbisita sa inyong bahay, maaari nyo pong ipadala ang inyong mensahe sa mobile number 0917-125-8201. Hanggang sa susunod pong muli sa parehong oras at himpilan pa rin, maraming salamat sa inyong pakikinig at maraming salamat kay Rolando Alfonso at Romel Paulino na umaalalay sa atin sa bawat umaga. Ako po ang inyong hardinero, Pastor Eman Aquino. Paalala po muli, sa lahat ng ating ginagawa, luwalhatiin natin ang Diyos. May harding mapananalanginan, doon si Jesus naghihintay. O kay inam ng panalangin ng hardin, doon kay gandang manalangin. This is your community radio, 1116 DXAS, communicating Christ in our world.